Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Amboy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zambales. Nang mga panahong ito, nasa edad 18 ang binata. Sa murang edad, sinanay ng ama sa gawaing bukid. Kaya naman gamay na nito ang pagtatanim ng patatas at kung ano pang mga gulay. Napakataba din ng lupa. Nasa paanan ito ng bulkan, dahilan kung bakit magagandang klase ng gulay ang napapatubo. Aba, tignan mo nga naman ang mga patatas mo, Amboy. Ang gaganda ng tubo. Sana lang wag abutan ng ulan. Oo nga ho, Mang Bernardo . Nakita ko yung sa inyo. Malapit-lapit na ding anihin yung patatas nyo . Oo nga. Mukhang magkakasabay pa tayo. Inihintay ko na lang manilaw ang pinakaunang dahon. Ganon din dito, Manong . Habang nag-uusap ang dalawa, bahagyang yumanig ang lupa. Nakadinig ang mga ito ng mahinang dagundong mula sa bulkan. Nako, mukhang nag-aalboroto na naman ng bulkan. Siya nga pala, naalala ko, si Edong ba nasa inyo? Opo, Manong. Hindi po siya umalis ng bahay . May inaantay na magpagamot. Galing sa kabilang probinsya. Ang dinig ko, dumayo pa yung mga yun para lang magpatingin kay tatay. Ganun ba? Siya, pupuntahan ko na lang siya. Sige na, mauuna na ako. Pagkaalis na matanda, itinloy ni Amboy ang paglilinis ng puno ng mga sibuyas. Hindi pa man nakakalayo ang matanda, bigla na namang yumanig ang paligid. At sa pagkakataong yun, nagbuga ng kulay abong usok ang bulkan. Amboy, mabuti pa umuwi ka na rin. Mukhang hindi na nagbibiro ang bulkan. Oo nga po . Sandali lang, Manong. Sasabay na lang po ako sa inyo. Habang nasa daan, pinag-usapan ng mga ito ang tungkol sa pagbuka ng usok ng bulkan. Para sa kanila, normal na ang ganong pangyayari dahil alam nilang buhay ang bulkan at patuloy na nagiging aktibo. Maraming taon na rin ang nakakaraan simula nang huling sumabog ang bulkan. Maraming taniman ang nasalanta at ilan sa mga kababayan natin lumikas na sa kapatagan. Iniwan ng kanilang mga sakahan. Hindi na din ito mapakinabangan pa dahil sa malalaking bato na ibinuga ng bulkan. Yun na nga pong ipinagtataka ko, Manong. Dahil kung ako lang yung tatanungin, matagal na akong umalis dito. Pero bakit yung mga matatandang kagaya nyo ni tatay ayaw iwan yung lugar na ito? Alam mo, Amboy, dito na ako nagkamuwang at tumanda. Kaya mas gugustuhin ko na lang na dito na din mamatay. Hindi ko lang alam sa tatay mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Oo nga po . Naalala ko, ni minsan hindi ko pa natanong si tatay tungkol sa bagay na yan. Patuloy lang ang dalawa sa pag-uusap. Hindi na malayan ng mga ito na nakarating na sila sa tahanan ni Amboy. May ilang taong nakaupo sa bakuran habang nag-aantay na matapos ang naunang nagpapatingin. Aba, tignan mo nga naman. Halos gabi na. Pero ang dami pa ding nagtsatsagang pumila. Ibang klase talaga ang galing ng tatay mo sa panggagamot, ano? Oo nga po . Minsan hindi na nga nakakapagbihis ng damit si tatay. Diretso tulog na lang sa mahaba niyang upuan dahil sa sobrang pagod.
Kung sinisingil niya lang yung mga taong to, aba, hindi nyo nakakailanganing magpakahirap pa sa bukid. Siguro, matatapos ka na rin sa kolehiyo. Iba din ho kasi ang prinsipyo ni Tatay Manong Hindi ho siya tumatanggap ng bayad. Ang dahilan niya, biyaya ng Diyos ang kanyang kakayanan. Kaya ibinabalik niya ito sa mga tao ng libre bilang pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang lalim din minsan ng mga sinasabi ni Tatay. Tama naman ang iyong ama, Amboy. Ang biyayang makapagpagaling ng kapwa mula sa Diyos, kaya ito pinagkaloob sa kanya dahil may tungkuling kailangang gampanan ng iyong ama. Siguro nga po, Manong. O siya, maupo na ho muna kayo dito sa beranda habang hinihintay yung naunang pasyente ni Tatay. O sige na, wag mo kong alalahanin. Mukhang kailangan ng tulong ni Omel sa mga alaga niyong kambing. Oo nga po Napansin ko, parang balisa yung mga hayop ngayon Hindi po kaya may paparating na bagyo? Duda ko sa bagyo na yan. Sa palagay ko, natatakot sila sa bulkan. Malabong magkabagyo ngayong tag-araw. Mukhang magtatagal pa nga ito sa loob ng 4 na buwan. Ang ikinakatakot ko, baka wala na naman tayong pagkunan ng tubig para sa mga pananim. Sana lang maani ang lahat bago dumating ang anumang sakuna. Napahinto sa pagsasalita si Mang Bernardo nang biglang lumabas sa beranda ang tatay ni Amboy. Ano bang pinag-uusapan niyo, Bernardo? Ano bang sakuna ang tinutukoy niyo? Ang pagsabog ng bulkan? Parang hindi na kayo nasanay. Normal lang na magkaroon ng aktibidad ng bulkan dahil aktibo ito. Sa tagal nating naninirahan, ni minsan ba may napahamak? Sa ngayon Edong wala pang napapahamak dahil ang mga pagsabog na nangyayari hindi kasing lala ng mga una, pero sa oras na malayo nang dumating ang sinasabi mong sakuna, Bernardo. Magtiwala ka lang. Hanggat nasa lugar ang mutya ng bulkan, wala kang dapat ikatakot. Yan ka na naman sa mga mutya mo. Paano namang magkakaroon ng mutya sa gitna ng bulkan? Oo nga po, Tay. Dati mo pa sinasabi sa akin ang tungkol sa mutya ng bulkan na yan Paano ba kasi napunta yung mutya sa loob ng bulkan? Ang totoo, hindi rin malinaw kung paano itong napunta sa gitna ng bulkan. Pero alam kong totoo ang kwento ng mutya na yon. Ayon pa sa mga kalululuhan ko, ang mutsyang ito ang pumipigil sa mga sakunang nangyayari dito sa paligid ng bulkan. At sa oras na galawin ito o tangkaing kunin, siguradong mawawala sa mapa ang buong kapuluan. Alamat na naman, Tay. Ay nako, alam kong magaling kayong manggagamot, pero hindi naman ibig sabihin nun mapapaniwala niyo ako sa kwentong kagaya ng mutya sa gitna ng bulkan. Mahirap paniwalaan kung hindi mo nasasaksihan, Amboy. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umalis ang ating mga ninuno sa lugar na ito. Maniwala ka man o hindi, ang lahi natin ang tagapangalaga ng mutsyang yon. Ay nako, Tay, ang mabuti pa, magpahinga na po kayo. Pagod lang yan. Tutulungan ko muna si Omel sa mga kambing. Pinuntahan ni Amboy ang kapatid. Naiwan ang dalawang matandang nag-uusap. Teka ka, Edong. Nakita mo na ba yung mutsyang yon? Bakit parang sigurado ka tungkol sa kwento mo? Hindi lang basta kwento ang tungkol sa mutya na yon. Dahil nakita ko na ito. Minsan sa loob ng 10 taon, lumalabas ang mutya sa bunganga ng bulkan at nag-iikot sa paligid, naghahanap ng taong mangangalaga sa kanya. Hindi ba? Sa oras na kunin ng mutya, mag-aalboroto ulit ang bulkan. Tama ka, kung ito ay sapilitang kukunin,
Ngunit kung kusa niyang ipagkakaloob ang kanyang sarili sa napiling tao, walang mangyayaring masama. Ano naman ang magagawa ng mutya? Nagagawa nitong utusan ng elemento ng apoy. Kahalintulad ito ng mutya ng San Telmo. Ngunit mas makapangyarihan. Dahil sa oras na mahawakan ito ng maling tao, matutupok pati ang kaluluwa ng taong hahawak. Kung totoo man yung tungkol sa mutyang yan, nakakakilabot ang taglay nitong kapangyarihan. Teka, paano naman kung sa mabuting kamay napunta ang mutya? Magbibigay ito ng proteksyon, kakayanan sa taong pinili na gamitin ang elemento ng apoy. Kapalit nun, magiging tagapangalaga ng buong kapaligiran ang taong napili. Hindi rin pala biro ang magtanga ng mutyano. Ay bueno, naparito ako dahil masakit ang likod ko, Edong. Baka pwede mo naman muna akong hilutin. Bakit naman hindi? Nandito ka na din naman. Hala sige, dumapa ka na riyan. Tanaw sila mula sa kinaroroonan nila Amboy at ng kapatid nitong si Omel. Kuya, napapansin ko, madalas yung pagpunta ni Mang Bernardo dito ah. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga yan? Mga usaping pangmatanda, Omel. Kaya mo sila. Buti nga ngayon hindi na niya inaayang lumabas ng bahay si tatay sa ganitong oras eh. Nagtataka lang kasi ako, kuya. Ewan ko lang kung napapansin mo ha. Pero sa tuwing nagpupunta si Mang Bernardo rito, ilang araw lang ang lilipas, may mangyayaring hindi maganda. Hoy, yung bunganga mo, mamaya madinig ka ng matanda eh. Baka isipin mo na sinasabi mong malas siya. Pasensya na kuya, pero hindi nga. Yung kasi yung napapansin ko. Nung nakaraang buwan, hindi ba pumunta rin siya rito? Tapos 2 araw lang ang nakalipas, may dumating na malakas na bagyo. Nagkataon lang yun. Saka bago pumunta si Mang Bernardo rito, masama na ang panahon nun. Ikaw nga, huwag kang nag-iisip ng masama sa mga nakakatanda sa'yo. Di na mauulit kuya. Tapos na ako magpakain ng mga baboy. Doon naman tayo sa kulungan ng mga kambing. Kanina pa takbo ng takbo yung mga yun eh. Oo nga eh. Napapansin ko rin eh. Bakit kaya balisa yung mga yan? Baka naman dahil sa lindol kanina. Tapos umuusok pa yung bulkan. Kahit ako kinakabahan eh. Matagal nang nangyayari yung gano'n, Omel. Hindi naman nababalisa ng gusto yung mga alaga natin. Pero iba ang reaksyon nila ngayon na parang may kinakatakutan. Yan mo na kuya. Baka nga nagulat lang sila kanina. Tara, tulungan mo na lang ako ipasok sila sa kubo. Habang nagtatrabaho ang magkapatid, muli na namang nadinig ni Amboy ang ugong mula sa bulikan. Tinanong nito ang kapatid. Ngunit laking gulat ng binata dahil wala naman itong nadinig. Omel, nadinig mo ba yun? Ang aling kuya? Parang umuungol yung bulkan eh. Baka tiyan mo lang yan kuya. Bilisan mo na. Nagugutom na din nga ako eh. Puro ka namang kalokohan eh. Kanina, habang nasa taniman ako, nadidinig ko din na parang umuungol na aso yung tunog. Sigurado kung sa bungangan ng bulkan yun ang gagaling. Wala naman talaga akong nadidinig kuya. Kung ano man yun, siguro nga mula sa bulkan. Ay nako, baka nga imahinasyon ko lang to. Tara na, itali mo na yung pinto nang hindi makalabas si mga kambing. Binaliwala na lamang ni Amboy ang mga nadinig. Sa pag-aakalang baliwala lamang ito, pumasok sa tahanan ang magkapatid at kumain ng hapunan. Wala din namang gagawin ng gabing yun, kaya naisipan ni Amboy na matulog ng maaga
dahil madaling araw pa lamang babangon na ito para magtrabaho sa bukid. Habang nakahiga, napansin ng binata ang biglaang pagtahimik ng kapaligiran. Nawala ang huni ng mga kulisap at maging ang mahinang kaluskos ng dahon ng mga puno. Huminto rin. Nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan si Amboy. Kaya naman lumabas ito ng tahanan upang makapagbawas. Ngunit hindi pa man ito nangangalahati sa ginagawa. Napatingin ang binata sa kalangitan, partikular sa bandang bunganga ng bulkan. Nakita ang maliit na liwanag na tila lumilipad palabas doon. Pinagmasdang mabuti ni Amboy ang aandap-andap na ilaw para masigurado kung ano ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang bumaba ito sa talahiban, biglang nagningas ang buong paligid. Lumika ng malaking sunog sa bandang paanan ng bulkan. Hindi kalayuan sa lugar na yon ang kanilang taniman, kaya dali-dali nitong ginising si Omel upang magpasama papunta roon. Omel, gumising ka muna. May sunog sa talahiban. Baka maabot yung mga patatas natin. Samahan mo ko. Ano ba yan, Manong? Gabing-gabi na eh. Paano namang Hindi na ituloy ni Omel ang sasabihin. Nakita nitong nagliliwanag na ang paligid ng paanan ng bulkan. Dali-daling tumakbo palabas ng tahanan ang binata. Dinampot ang pala at balde. Nagpunta ang mga ito sa taniman. Nakahinga ng maluwag si Amboy dahil nagawa nilang makarating bago pa man tuluyang maabot ang kanilang taniman. Tulungan mo kong magukay ng kanal sa gawing to. Padadaluyin natin ng tubig sa kanal. Nang sa ganon, maharangan ang pagkalat ng apoy papunta sa mga taniman. Nagawa namang tapusin ng dalawang binata ang gawain. Naagapan ang pagkalat ng apoy. Naunang umuwi si Omel dahil may pasok pa ito kinabukasan. Nagpaiwan naman sa taniman si Amboy upang siguruhing ligtas ang kanilang taniman bago tuluyang umuwi. Hating gabi ng mga oras na yun, naapula na din ang apoy. Bagaman sa ibang bahagi patuloy pa ding nilalamo ng sunog ang mga talahib, hindi na nag-aalala ang binata dahil malayo na ito sa mga kabahayan at iba pang taniman. Nagpasya si Amboy na umuwi. Nang paalis na ito, nakita ng binata ang isang maliit na butil ng liwanag na tila gumagapang papunta sa kanyang kinatatayuan. Inilapag ni Amboy ang dalang timba. Nilapitan ito. Huminto ang butil ng liwanag sa kanyang paanan. Akmang dadamputin na sana, gamit ang pala. Bigla itong tumalon at dumikit sa kanyang dibdib. Napasigaw ang binata dahil sa gulat. Naramdaman ito na unti-unting umiinit ang parte ng katawan kung saan dumikit ang butil. Pilit tinatanggal ng binata ang damit dahil natutupok na ito. Nagpagulong-gulong sa lupa si Amboy para maapula ang apoy sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin ng binata, hindi ito namamatay. Sa sobrang takot na baka masunog ay dali-dali itong tumakbo papunta sa tuburang pinagkukunan nila ng tubig. Inilublob ang sarili. Sa kasamaang palad, nadulas ang paa nito sa bato, dahilan para bumagsak at mawala ng malay. Nagising ang binata. Marahan itong bumangon. Hawak-hawak ang ulo. Tinignan ang mga kamay. Nagpapasalamat ang binata dahil walang natamong pinsala. Naalala nito ang mga nangyari
Dali-daling tinignan ang dibdib. Nakita pa nito ang bakas ng paso. Ngunit nagtataka si Amboy kung ano ang bagay na dumikit sa kanya. Tumayo si Amboy. Nilibot ang tingin sa paligid. Napagtanto nitong nasa kalagitnaan ng nasusunog na talahiban. Patuloy na nagniningas ang apoy na nakapalibot sa kanya. Nagulat ito nang biglang may nagsalita. Magandang gabi sa iyo, binata. Pasensya ka na sa abala. Natakot ka ba? Sino hong hindi matatakot kapag nakita niyong matutupok na yung katawan mo? Saka sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Nandito ka pa din sa paanan ng bulkan. Ang pangalan ko ay Telmo. Mukhang malalayang paso mo sa dibdib ha? Maaari ko bang matignan? Nang walang ano-ano, nawala ang matanda sa kinauupuan at nang lumitaw ito, nasa harapan na ng binata. Nakatutok ang daliri sa bahaging dinikitan ng butil ng liwanag. Biglang napasigaw si Amboy. Naramdaman itong dumadaloy ang init mula sa bahagi ng dibdib, papunta sa kanyang mga braso. Kumalma ka lang. Walang mangyayari sa iyong masama. Maswerte ka dahil sa lahat ng mga taong nandito. Ikaw ang napili ng mutya ng bulkan bilang bago nitong tagapangalaga. Ano bang sinasabi mo, tanda? Tagasang ka ba? Kung wala kang sasabihing matino, aalis na ako. Sinabi kong kumalma ka at makinig. Hayaan mo kong magkwento. Tinamaan ka ng butil ng liwanag, hindi ba? Oo, tama ho kayo. Ano po ba yun? At parang nakadikit pa yata sa balat ko. Ang butil ng liwanag na dumikit sa'yo. Mutya ng bulkan. Alam ko ang magiging reaksyon mo dahil ikaw yung tipong hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Pero ngayon, nasa harapan mo na ang katotohanan. Ang kailangan mo na lamang gawin, pakinggang mabuti ang sasabihin ko nang maliwanagan niyang isipan mo. Wala nang nagawa ang binata. Alam niyang hindi rin ito maiiwasan. Pilit pinakalma ni Amboy ang sarili. Naupo ito sa harapan ng matanda. Hinayaan itong magkwento. Uulitin ko sa iyo ang pangalan ko ay Telmo. Ako ang kinatawang gabay ng mutsyang yan. Ang buong akala ng lahat, isa lamang akong kwento-kwentong panakot sa mga bata. Pero ito ako ngayon. Nasa iyong harapan, buhay at pumapalag-palag pa. Nagulat si Amboy. Minsan na niyang nadinig ang pangalan ng matanda. Hindi nito inakalang totoo pala ang kwento tungkol sa isang matandang kubang nagbabantay sa bulkan. Kung ganun, anong ginagawa ko rito? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo rito? Pambihira. Ako ang dapat magtanong. Bakit ibinabalik mo sa akin, Manong? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Alam mo ba? Biglang natigilan si Amboy sa tanong na matanda. Sa tanang buhay niya, ni hindi man lamang naisip ng binata ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo. Sa totoo lang, Manong, yan nga din yung tanong ko eh. Siguradong may dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundo. Pero tanong ko rin niya sa sarili ko eh. Alam mo, iho, bawat isa sa atin, binibigyan ng katungkulan bago pa man tayo ibaba sa lupa. Sa pamamagitan ng pagsilang, sanggol ka pala. Nakaplano na ang iyong magiging buhay. Kung binigyan ka man ng hindi magandang kapalaran, iyon ay paghahanda para sa iyong tadhana.
Masyado yatang malalim yung paliwanag niyo, Manong. Maaari bang sabihin na lang ninyo sa akin ng direkta kung ano ang dahilan? Bakit ako nandito? Masyado kang atat bata. Sabihin mo sa akin, ano ba ang gusto mong madinig, Amboy? Nagulat ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Teka, paano mong nalaman ang pangalan ko? Ngayon lang tayo nagkita. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, matagal na panahon na akong nabubuhay. Sinusubaybayan ang bawat galaw ng mga tao upang hanapin kung sino ang talagang karapat-dapat na tagapangalaga. Sa kasamaang palad, sa loob ng mahigit 5 dekada, ngayon ko pa lamang siya natagpuan. Sandali lang, ako ho ba ang tinutukoy niyo? May iba pa ba akong kausap dito, iho? Pero, bakit ho ako? Bakit nga ba ikaw? Tumawa ng malakas ang matanda. Bigla itong nawala. Matapos ay unti-unting humupa ang apoy at nadinig ni Amboy ang boses ng kapatid. Muling nawala ng malay ang binata. Nang dumilat ito, nakita niya ang mukha ni Omel. Anong nangyayari? Nasaan ako? Nandito ka pa din sa taniman, kuya. Ikaw nga yung dapat kong tanungin dyan. Tsaka ano bang nangyari sa'yo? Bakit wala ka ng pangitaas? Saka, saan mo nakuha yung paso sa dibdib mo? Hindi ko din alam eh. Tinamaan yata ako ng mainit na bato kanina. Nako kuya, mukhang malala yan ah. Tara na, umuwi na tayo. Nang magamot ni tatay ang paso mo. Pagkarating sa tahanan, tinignan ni Mang Edong ang sugat ng binata. Nagtataka ito. Tila may kung anong matigas na bagay ang bumaon sa dibdib ni Amboy. Alam niyo namang kalokohan para sa akin yung mga ganyang bagay, tay. Bakit ko namang gugustuhin magpabaon ng kung ano sa katawan ko? Yan nga rin ang ipinagtatako ko, anak. Saka sino naman ang gagawa nun? Ako lang naman ang may alam kung paano ito gawin ng tama. Kaya mo na, tay. Tatapalan ko na lang po ito ng gamot. Gagaling naman din siguro to ng ilang araw eh. Isa pa, hindi naman nakakasagabal sa pagtatrabaho ko. Ikaw ang bahala. O siya, linisin na natin yung sugat mo. At nang malagyan na ng gamot. Matapos linisin, tinakpan ito ni Mang Edong ng malinis na benda. Kinabukasan, sa kabila ng mga natamong pinsala, nagpunta pa din si Amboy sa taniman upang ipagpatuloy ang trabaho. Habang nagtatanggal ng damo, napansin ito ang isang matandang babaeng aali-aligid. Nakatitig lamang ito sa kanya habang panay ang paling ng ulo. Hindi rin mapakali ang mga mata at nang titigan siya ng diretsyo ng binata, biglang kumaripas ng takbo. Anong problema ng matandang yun? Napakamot ito ng ulo. Kinahapunan, habang papawi, muli niyang nakita ang matanda. At sa pagkakataong yun, lumapit ito sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko at may kung anong ibinulong. Hindi na lamang ito pinansin ni Amboy sa pag-aakalang nasisiraan lamang ng ulo ang matanda. Ngunit ang ipinagtataka nito, ni minsan hindi pa niya ito nakikita sa kanilang baryo. Ilang araw ang nakalipas. Anihan na ng patatas. Maraming tao ang nakitulong kay Amboy dahil napakalawak ng taniman. Hindi kakayanin ng binatang mag-isa ang pag-ani at naging ugali na din ng mga taga roon na tumulong sa kanilang kapwa
sa tuwing sasapit ang anihan ng mga gulay. Habang nagsisilid sa sako at nagtitimbang ng mga naaning patatas, muli na namang nakita ni Amboy ang matandang babae. Kasama niya sa kubo ang ama na siya namang naglilista kung ilang kilo na ang naani. Tay, kilala mo ba yung matandang yun? Nag-angat ng tingin si Mang Edong at umiling. Hindi anak eh. Ngayon ko lang nakita yung matandang yan dito. Bakit naman? Wala lang hutay. Nung nakaraang araw, nakita ko din siya rito eh. Tapos nang sumunod naman, nakasalubong ko siya pa uwi. Sa tingin ko, parang may sira sa utak yung matandang babaeng yan eh. Ganun ba? Mukha nga. Base sa kanyang mga pananamit. At baga, hindi na ituloy ni Mang Edong ang sasabihin nang mapansin nito ang suot na medalyon ng matanda. Bakit tay? Anong problema? ang medalyong suot na matandang yon, pag-aari ng iyong ina. Sabihin mo sa akin, Amboy, anong ginawa mo sa kanya? Wala naman po tay. Bakit po? Ang matandang yan, walang iba kundi si Bikay. Kilalang aswang at mambabara. Sigurado ka bang wala kang ginagawa sa kanya? Wala talaga tay. Nagulat na nga lang ako eh. Nung makasalubong ko siya, nakangiti ba naman ang nakakaloko sa akin? Pero hindi ko na nga lang pinansin. Alam kong may diferensya sa pag-iisip yung matandang yan eh. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, isang mambabarang at bantog na aswang si Bikay. Nakatira sa kabilang bahagi ng bundok. Siya ang dahilan sa pagkamatay ng iyong ina. Seryoso ka ba tay? Akala ko ba namatay sa sakit sa puso si nanay? Namatay dahil sa barang ang iyong inanak at si Bikay ang may gawa nun. Paano naman ho kayo nakakasiguro? Magaling na paltera ang iyong ina. Baliban pa roon, isa din itong kilalang siruhano. Maraming manggagamot ang naiinggit sa kanya dahil na rin sa angking husay sa panggagamot at sa pagpapaanak ng mga kababaihan dito sa ating baryo. Oh, ano naman ang kinalaman ng Bikay na yan sa kamatayan ni nanay? Nakabangga ng iyong ina ang aswang na yan nang minsang magpaanak siya sa kabilang baryo. Hindi kinaya ni Bikay ang lakas ng nanay mo, kaya napilitan itong umatras. Inakala naming hindi na siya babalik, pero ginantihan niya ang iyong ina sa paraang hindi namin inaasahan. Ang akala ko, hindi na babalik ang aswang na yan, kaya hinayaan ko na lang. Pero ngayon, mukhang manggugulo na naman siya. Ano naman po ang posibleng pakay niya? Yan ang hindi ko alam, Amboy. Mag-iingat kayo ng kapatid mo. Wala tayong kaalam-alam kung ano ang dahilan ni Bikay sa kanyang pagbabalik. Gabi na nang matapos nilang anihin ang mga patatas. Kinailangan pa itong patuyuin bago isilid sa sako at dalhin sa pamilihan para hindi tumubo. Mauuna na ako sa bahay. Papupuntahin ko na lamang si Omel dito para may makasama ka sa pagbabantay. Sabado naman bukas, magpatulong ka sa kanya sa pagbibilad ng mga patatas. Sandaling oras lang naman yon. Ang importante lang, matuyo ang mga yan bago isilid sa sako. Sige po tay, ako na po ang bahala rito. Padalhan niyo na lang po ako ng hapunan kay Omen. Dali-dali nang umuwi si Mang Edong. Naiwan si Amboy at ilang kabataang naninimot na mga patatas na naiwan sa taniman. Maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya tuloy ang mga tao sa pagsimot sa mga natitirang pananim. Dinala ng mga ito ang naipong patatas sa kubo ng binata. Ngunit ibinigay na lamang ito sa kanila ni Amboy.
bilang pasasalamat sa tulong. Nang matapos ay nagsipag-uwian na ang mga ito. Naiwang mag-isa si Amboy sa kubo habang hinihintay ang pagdating ng kapatid. Nahiga ito sa duyang gawa sa lambat. Nagpa siyang maidlip sandali. Ngunit hindi pa man ito nakakapikit. Napansin na may naglalakad sa taniman. Inakala niya na isa lamang itong batang naninimot. Kaya sinabihan niya itong umuwi. "Oy bata, umuwi ka na nga. Gabi na. Bukas ka na lang bumalik. Isa pa madilim na kaya wala ka nang makikita." Hindi ito nagsalita. Sa halip, nagpatuloy lamang sa paglalakad papunta sa kubo. Dito na napatayo si Amboy. Nilapitan ang tao. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nang makita na ang naglalakad ay walang iba kundi si Bikay. "Ibigay mo sa'kin ang mutya." Napaatras ang binata. Nahawakan nito ang palang nakasandal sa haligi ng kubo. Huwag kang lalapit. Kung ayaw mong hampasin kita nitong hawak ko." "Hindi mo ko matatakot sa pala. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi mo ito kayang gamitin." "Anong mutya ba ang sinasabi mo?" "Huwag ka nang magmaang-maangan dahil nakabaon ito sa iyong dibdib." Hinawakan ng binata ang sugat. Naramdaman nito ang bahagyang pag-init ng dibdib. Teka, paano mong nalamang mutya ito?" "Huwag ka nang puro tanong. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi, kukunin ko ito sa iyo ng sapilitan at hindi mo yon magugustuhan." "Subukan mong lumapit. Baliw kang matanda ka. Hindi ako nagbibiro. Hahampasin talaga kita ng hawak kong pala." Hindi nagpatinag ang aswang. Sa halip, nagpatuloy ito sa paglakad habang inaabot ang dibdib ng binata. Sa takot ni Amboy, hinampas niya ito ng pala sa ulo. Laking gulat naman ng binata dahil pumaling lamang ito na parang walang nangyari. "Hindi uubra sa akin ang pala, bata. Ibigay mo na sa akin ang mutya kung ayaw mong masaktan." "Ang kulit mo ah. Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo. Kung nasa akin man yung mutya, hindi ko rin naman sa iyo ibibigay." Itinulak ni Amboy ang matanda. Dali-daling tumakbo palayo at habang tumatakas, nadinig nito ang boses na matandang si Telmo. "At bakit ka naman tumatakbo?" "Ano bang klaseng tanong yan, tanda? Hindi mo ba nakikita kung ano yung nangyayari sa likod ko?" "Hawak mo ang kapangyarihan ng mutya. Bakit hindi ka lumaban?" "Lumaban? Aswang yung kaharap ko, Manong. Paano kung lalaban?" "Subukan mong huminto. Isipin mo ang nangyari nung araw na dumikit sa'yo ang mutya." Huminto ang binata. Muli nitong naalala ang mainit na kapaligiran. Biglang nagliyab ang mga nabunot na puno ng patatas. Nakapaikot ito sa kanilang dalawa ni Bikay. "Yan ba ang sinasabi mo? Nawala sa'yo ang mutya? Masamang nagsisinungaling bata. Kaya ibigay mo yan sa'kin." "Hindi. Hindi mo to makukuha." Ikinumpas ng binata ang kamay. Laking gulat nito nang biglang magliyab ang katawan ni Bikay. Nagpagulong-gulong ang matanda habang pilit na pinapatay ang apoy. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya,
hindi ito mamatay-matay. Hindi mamamatay ang apoy ng bulkan hanggat hindi mo ito pinag-uutos, Amboy. Mananatili itong nagliliyab hanggang sa iyong nais. Siguro mas makakabuti kung hayaan ko na lang siyang matupok. Total, aswang naman ang isang yan. Pinagmasda ni Amboy na matupok ang matanda hanggang sa maging abo na ang katawan. Ilang sandali pa ay dumating na si Omel. Nagulat ito dahil nasusunog na ang mga dahon at puno ng patatas. Kuya, basa pa yung mga yan eh. Bakit mo naman sinindihan? Wala. Para wala na akong gagawin sa susunod na araw. Dala mo ba yung hapunan ko? Oo kuya, pinadala ni tatay. Tara na nga, kumain ka na muna. Hindi alam ni Omel ang nangyari. Minabuti na lamang ni Amboy na wag sabihin sa kapatid na nakapatay ito ng aswang. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Amboy. Sunod-sunod na kababalaghan ang nasaksihan ng binata. Lalo pa sa tuwing magtatrabaho ito sa bukid. Nakakakita na mga nilalang si Amboy na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na lamang ni Amboy ang ganong pangyayari. Tinanggap ng binata ang katotohanan na bahagi na ito ng buhay. Pilit pa ding itinago ng binata ang totoo sa ama at kapatid. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa nangyayari. Hindi pa nagtatapos kay Bekay ang iyong pakikipaglaban sa mga aswang, Amboy. Marami silang naghahangad sa mutya na yan. Noon, hindi nila ito magawang lapitan dahil pinangangalagaan ito ng diwata ng bulkan. Ngunit ngayong nasa iyo na, ikaw na ang tagapangalaga nito. Nauunawaan ko na po ang tungkulin ko. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan ng mutya. Gayon din ang kapaligiran. Mahirap, pero masaya. Dahil alam kong isinilang ako para dito. Mabuti naman natanggap mo na sa sarili mo ang mga nangyayari. Humanda ka. Dahil kagaya ng sinabi ko, marami pang pagsubok ang darating sa iyo, iho. Palaging sumasangguni ang binata sa gabay. Wala itong kaalam-alam tungkol sa kanyang tangang mutya. Wala ding kaalam-alam ang ama sa mga nangyayari. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal. Nabunyag ang kay Amboy. Ito ay nang minsang nagpapakain ng mga alaga si Omel. Nakaupo lamang si Amboy sa lilim ng puno at nagpapahinga. Nang mapansin ito na tila may kung anong sumusunod sa kapatid, tinitigan niya itong mabuti. Naaninag ang nilalang. Isa itong tikbalang. Tumayo si Amboy at nilapitan ang kapatid. O kuya, akala ko ba pagod ka na? Ako nang bahala rito. Magpahinga ka na lang muna. Hindi, kaya ko pa. Iniupo ko lang sandali. Amin na nga tutulungan na kita. Pinili ni Amboy na lapitan ang kapatid para maiwasan ang anumang kapahamakan. Ngunit kahit na naroon ang binata, hindi pa din napigilan ang nilalang na salakayin ang nakababatang kapatid. Nagulat si Amboy nang madinig ang malalakas na yabag ng paang papunta sa kanila. Nang humarap ito, isang malakas na sipa sa dibdib ang tinanggap ng binata mula sa tikbalang. Nagtaka naman si Omel kung bakit tumalsik ang nakakatandang kapatid. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka tumalsik? Tumakbo ka na, Omel. Lumayo ka rito! Sigaw ni Amboy.
Ngunit hindi maunawaan ng kapatid ang sinasabi nito. Bakit ho ba, Manong? Ano bang nangyayari? Dali-daling tumayo si Amboy. Itinulak ang kapatid. Nakita nitong papasugod na naman ang tikbalang. Kinuha ng binata ang palakol na nakasandal sa sulok. Sinalubong niya ito. Huwag kang makialam. Hindi ikaw ang pakay ko. Pasensya na, pero hindi ko papayagang galawin mo ang kapatid ko nang walang dahilan. Walang dahilan. Sinira ng kapatid mo ang aming tirahan. Nang itumba nila ang patay na puno sa liwasan ng baryo. Itinulak ni Amboy ang tikbalang. Tinignan ng kapatid. Dahil hindi nadidinig ni Omel ang sinasabi ng tikbalang, kaya si Amboy ang nagtanong sa kanya. Omel, may patay na puno ba kayong itinumba? Natigilan ang kapatid. Naalala nito ang ginawa nila ng mga kaibigan. Opo kuya, meron. Naalala kong may tinumba kaming patay na puno. At ang sabi sa akin ng matanda, may naninirahan daw na engkanto roon. Ayan. Siya na mismo ang sumagot sa iyong katanungan. Ngayon, sabihin mo sa akin kung wala akong dahilan na sakta ng binatang yan. Hindi kita masisisi, pero hindi ko din hahayaang saktan mo ang kapatid ko. Nakatayo ka sa bakuran ko ngayon at hanggat kaya ko pang magpasensya. Wala akong kinikilalang dome. Kailangang pagbayaran ng kapatid mo ang kanyang kasalanan. Subukan mong galawin ang kapatid ko. Hindi kita sasantuhin. Huwag mong sabihing hawak mo ang mutya ng bulkan dahil hindi ako natatakot. Pwes, tignan natin. Muling sumugod ang tikbalang sa binata. Sinalubong naman ito ni Amboy. Hindi makalapit ang tikbalang dahil biglang napaligiran ng apoy ang katawan. Nagulat si Omel nang makitang nag-aapoy ang katawan ng nakakatandang kapatid. Patuloy na nakipagsagupaan si Amboy hanggang sa mapasuko nito ang tikbalang. Tama na. Totoo nga ang sinabi nila na walang nakakatalo sa taong may tangan ng mutya mula sa bulkan. Pero hinihiling ko sa iyo na sana maging patas ka sa paghusga. Hindi lang tao ang kailangan mong protektahan, kundi pati ang mga engkantong umaasa sa kapangyarihan ng mutsyang yan. Ako nang bahalang magdisiplina sa kapatid ko, tikbalang. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik. Kalimutan mong nangyari ang kaganapang ito. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Nawa ay matutunan ng kapatid mo ang aral na ituturo mo sa kanya. Dali-daling tumakbo ang tikbalang. Nang makalayo ito, saka naman kinausap ni Amboy si Omel. Hindi ka ba nag-iisip, Omel? Bakit nyo naman itinumba yung patay na puno? Anong ginagawa nun sa inyo? Napagkatuwaan lang po namin, Manong. Hindi ko po kasi alam na may nakatira doon. Pasensya na po. Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa mga nilalang na nasaktan mo. Opo, Manong. Gagawin ko po. Sinunod ni Omel ang sinabi ng nakakatandang kapatid. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang tikbalang. Nang mga sumunod na araw, habang nanggagamot ang ama, nagpasya si Amboy na manood. Isang batang ginagambala ng kapre ang pasyente. Nahihirapan si Mang Edong na hulihin ang nilalang
dahil masyado itong malakas. Hindi na sana magsasalita ang binata. Ngunit dumating si Omel at biglang tinanong si Amboy. Manong, di ba kaya mong makipag-usap sa mga engkanto? Bakit hindi mo subukang makipag-usap sa nakasapi dyan sa bata? Napalingon si Mang Edong nang madinig ang sinabi ni Omel. Anong sinabi mo, Omel? Amboy, anong ibig sabihin ng kapatid mo? Yung bunganga mo talaga kahit kailan, Omel. Wala po, tatay. Nagbibiro lang po si Omel. Hindi po ako nagbibiro, tay. Totoong may kakayanang makipag-usap si Manong sa mga engkanto. Nagliliyab pa nga yung katawan niya eh. Omel, manahimik ka! Kung totoo ang sinasabi ni Omel, ano ang ikinakatakot mo, anak? Kailangan ko ng tulong ng isang taong may kakayanang makipag-usap sa mga engkanto. Isang kapre ang nakasapi sa katawan ng batang ito at buhay niya ang nakasalalay. Napaisip si Amboy sa sinabi ng ama. Tumayo ito at lumapit kay Mang Edong. Ano ho bang gagawin ko, tay? Ilagay mo sa noo ng bata ang palad mo. Sundan mo ang sasabihin ko. Nag-usal na mga dasal si Mang Edong. Sinunda naman ito ni Amboy. Maya-maya ay biglang nangisay ang katawan ng bata. Akmang tatanggalin na ni Amboy ang kamay sa noo ng paslit. Ngunit hinawakan ito ni Mang Edong. Huwag na huwag mong tatanggalin ang kamay mo kung ayaw mong maligaw sa katawan ng iba ang kapre. Ilang sandali pa, huminahon na ang paslit. Nag-angat ng tingin sabay ngiti ng nakakaloko. Ang tagapangalaga ng mutya ng bulkan, anong kailangan mo sa akin? Tanong ng nilalang na nakasapi sa katawan ng paslit. Nagulat ang mga magulang nito dahil napakalaki ng boses. Day, ano nang gagawin ko? Kausapin mo siya nang hindi inaalis ang kamay mo sa noo ng bata. Nasa ibang lugar ang kapreng yan at tanging diwa lamang niya ang nakakulong sa katawan ng bata. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa batang ito? Ako, wala naman. Gusto ko lang makipaglaro. Alam mo bang nanganganib ang buhay ng batang to dahil sa ginagawa mo? Wala akong pakialam kung nanganganib man ang buhay niya. Hindi rin naman ninyo alintana ang aming mga buhay sa tuwing sisirain ng mga kagaya nyo ang kapaligiran. Alam niyong tirahan namin ang kabundukan. Ngunit anong ginagawa niyo? Napatingin si Amboy sa ama. Napailing na lamang ito. Makipagkasundo ka sa kanya, Amboy. Hanggat maaari, magpakumbaba ka. Tayo ang may kasalanan. Huminga ng malalim ang binata. Muling kinausap ang nilalang. Kung gayon, ano ang maaari naming gawin para bitawan mo ang batang ito? Sa palagay ko, wala kayong magagawa. Hindi ko bibitawan ang batang ito. Siya ang kabayaran ng kasalanan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, mukhang wala ng silbi ang pakikipag-usap. Malakas ang kapreng yan. Hindi ko siya madadaig sa kumbate espiritual. Bakit hindi ko subukang harapin ang nilalang na ito? Nababaliw ka na ba, Amboy? At ano naman sa tingin mo magagawa ng kagaya mo? Kaya mo lang makipag-usap sa kanila, pero hindi mo magagawang sakta ng isang elemento.
Diyan kayo nagkakamali, Tay. Turuan niyo ako kung paanong matutunto ng kinaroroonan ng isang to. Sigurado ka ba, anak? Mapapahamak ka lang, Amboy. Sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang, Tay. Ako nang bahala. Nag-usal ng mga dasal si Mang Edong. Iniihip ito sa bata. Matapos ay nakita ni Amboy ang puno kung saan nananahan ang kapre. Ako nang bahala rito. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka ng ligtas, Amboy. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Tay. Magtiwala ka lang sa akin at ako nang bahala. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kabundukan. Narating nito ang malaking puno ng baleteng nasa kalagitnaan ng malawak na kapatagan. Palapit pa lamang ang binata. Nakita na nito ang mga nilalang na nagtitipon-tipon sa paligid. Muling nadinig ni Amboy ang boses ni Tandang Telmo. Mag-iingat ka sa mga nilalang na yan. Dahil hinahangad din nila ang tangan mong mutya. Mukhang patibong ang pinasukan mo, Amboy. Ganun ho ba? Tignan natin kung ano ang magagawa nila, Manong. Naglakad ang binata papunta sa puno. Humarang naman ang mga nilalang. Nagsipaghandang sumugod. Iisa lang ang pakay ko sa pagpunta rito. Yon ay walang iba, kundi ang kapreng nananahan sa punong ito. Magpakita ka kung ayaw mong sunugin kita ng buhay, kasama ang tirahan mo. Biglang nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Amboy nang magpakita ang malaking nilalang sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob mo na dumayo sa aking teritoryo at hamunin ako. Sa palagay mo, kutong lupa, anong magagawa ng kagaya mo sa malaking nilalang na tulad ko? Laki nga ba ang pinag-uusapan natin dito? Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ginagamot ng tatay ko. Ikaw pala ang taga-ingat ng mutya ng bulkan. Anong ginagawa mo dito? Saka bakit ka ba nagbubuwis ng buhay para sa mga taong ito? Simple lang, dahil nasa ilalim sila ng aking pangangalaga at wala kang karapatan na hulihin ang mga kaluluwang yan. At paano kung hindi ko gawin? Paano kung sindihan ko hindi lang ang tabako mo, kundi pati ang bigote mo? Taga-ingat ka lang ng... Hindi na naituloy ng kapre ang sasabihin. Biglang nagliyab ang damo sa paligid ng puno. May sinasabi ka ba, kapre? Ano? Papakawalan mo na ba ang kaluluwa? O pipigain pa kita? Paano mong nauutusan ng apoy? Yan din ang tanong ko nung una. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Hindi lang ako basta taga-ingat ng mutya. Ako ang tagapangalaga nito. At ang katawang to ay kanyang tahanan. Nanlaki ang mga mata ng kapre nang ipakita ng binata ang dibdib. Nakabaon doon ang mutya. Nagliliwanag kasabay ng pintig ng puso ng binata. Nagsipag-atrasan ang mga nilalang maliban sa tikbalang at kapre. Kapre, ang mabuti pa, sumuko ka na lang. Hindi mo kakayanin ang binatang ito. Taglay niya ang kapangyarihan ng apoy at kaya niyang pagutusan maging ang bulkan. Gusto kong subukan niyang sinasabi mo, tikbalang. Binata, talunin mo ko sa isang labanan. At kapag nanalo ka,
ibabalik ko sa iyo ang kaluluwa ng bata at maaari mong gawin ang anumang naisin mo. Pero sa oras na matalo ka, ipagkaloob mo sa akin ng kusa ang mutya. Maling desisyon ka, kapre. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka mananalo. Manahimik ka, kabayo. Tumayo ang kapre, dumampot ng pamalo. Ngunit nang ihahampas na ito kay Amboy, biglang nagliyab ang kahoy, dahilan para mabitawan ng nilalang at tumama sa paa. Nagpatalon-talon ang kapre dahil sa sakit. Napahawak na lamang sa noo ang tikbalang. Bahala ka na nga. Naupo ito sa putol na puno. Pinanood ang laban ng dalawa. Walang magawa ang kapre dahil kahit anong damputin, kaagad na natutunaw o hindi naman kaya nagiging abo. Sinabi ko na sa iyong hawak ko ang kapangyarihan ng apoy at kaya kong tunawin at gawing abo ang anumang naising ko. Ito ang kapangyarihan ng mutya ng bulkan. Binigyan kita ng pagkakataong sumuko, pero hindi ka nakinig. Ngayon, lasapin mo ang kabayaran ng iyong pagmamatigas. Biglang natupok ang katawan ng kapre. Nagsisigaw, nagmamakaawa. Ngunit hindi nakinig ang binata. Hanggang sa madinig ni Amboy ang sigaw ng paslit. Napatingala ang binata sa puno. Nakita ang batang kapring umiiyak. Ikinumpas ni Amboy ang kamay. Nawala ang apoy sa katawan ng kapre. Magpasalamat ka, kapre, sa iyong anak. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na sana. Kagaya ng inaasahan ko, mahina ka nga. Pero tanggap ko ang aking pagkatalo. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nais mo. Wala naman akong ibang gusto, kundi pakawalan mo ang kaluluwa ng batang binihag mo. Masusunod at simula ngayon, asahan mo ang aking katapatan. Hindi ko yun hiniling, pero kung kusa mong ipagkakaloob, hindi rin ako tatanggi. Matapos ang pakikitunggali, nakuha ng binata ang respeto ng mga elemento sa paligid ng bulkan. Gumaling din ang batang ginagamot ni Mang Edong. Laking pasasalamat ng pamilya. Nangako ang ama na ititigil na ang iligal na pamumutol ng kahoy sa gubat. Pinag-aralan din ni Amboy ang panggagamot. Sinunda ng yapak ng ama. Kalaunan, nakilala ang binata bilang manggagamot. Ngunit bigla na lang itong naglaho. Hindi alam ng mga tao kung saan na napunta si Amboy. May mga haka-haka. Naninirahan na ito sa bunganga ng bulkan bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Wala na ding naging balita ang kanyang ama sa kanya. Maging si Omel na sinubukan pang hanapin ang nakakatandang kapatid. Ngunit wala ding nakita ni isang bakas. Gayunpaman, nanatili sa mga puso ang iniwang legasiya ni Amboy. Kung paano nitong pinangalagaan ang kapaligiran, katuwang na mga engkantong nakatira doon, at higit sa lahat, kung paano nitong iningatan ang mutsyang nasa pangangalaga. Paglipas ng panahon, tungkol sa kanya, ngunit hindi ang kwento tungkol sa mutya ng bulkan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.